Samantala, kahit may SIM registration na, naglipa na pa rin po ang mga text scam. Problema rin ang online sextortion na dahilan ng pag-aresto sa isang lalaki sa Cebu City. Balitang hatid ni Mark Salazar. Ang pagpapaibig niya sa babaeng nakilala sa bar na uwi sa reklamo ng sextortion at pagkakaaresto ng lalaking ito sa Cebu City. Nung nagkilala sila sa bar, nagkaroon sila ng intimate relationship. And during their relationship, nagkaroon sila ng video calls na lingid sa kaalaman ng victim ay nire-record pala ito ng suspect. Ito po yung mga video calls nila na may mga sexual activities or mga intimate moments nila. Panakot umano ng suspect na ipapadala ang masiselang video call sa mister ng biktima kung hindi siya magbibigay ng pera. Hanggang mapadalas na ang paghingi ng suspect ng tig-200 o 300 piso. Doon nag-umpisa yung pagbablackmail. Hanggang sinend niya nga doon sa kapamilya ng victim. Kaya nag-decide na yung victim na mag-report. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect. 3 kaso po yung isinampa natin dito. Ito po yung Republic Act 9262 or yung VAUSI law natin. And then Republic Act 9995 or yung Anti-Photo and Video Act of 2009. And ang isa po ay Article 294 or robbery with intimidation of person of the Revised Penal Code. Laging paalala ng mga otoridad, mag-ingat at huwag agad magtitiwala sa mga bagong nakilala. Sa pinakahuling datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, sextortion ang pinakamaraming naidulog na kaso sa kanila. 198 cases na yan mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, mas mataas sa 181 na bilang sa kaparehong buwan ng isang taon. Sa pag-iimbestiga naman sa mga text scam at iba pang online financial fraud, naaalarma ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Lumalabas kasing unregistered SIM cards ang ginagamit sa panloloko sa kabila yan ng SIM Card Registration Law, kung saan binigyan ng hanggang July 2023 ang pagpaparehistro ng mga lumang SIM para hindi ma-deactivate sa parehong buwan. Nasa 900 reklamo na tungkol dyan ang natanggap ng CICC sa unang 4 na buwan pa lang ng taon, kumpara sa halos 2,000 para sa buong 2023. It is increasing in an alarming state. Chances are it might be a syndicated operation. Looks like a call center, no? May mga kausap, maraming nagsasalita. So it might be organized crime. Marami umano sa mga ito ay mula sa Smart Communications na pinagsumiti na ng report. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang National Telecommunications Commission, ang regulator ng mga telco. Sabi naman ng Smart, pinaiigting nila ang kanilang hakbang laban sa mga scammer at mga gumagamit ng registered SIM sa panluloko. Mula January hanggang May nitong taon, higit 600,000 SIM card na ang kanilang na-blacklist. Gumagamit na rin aniya sila ng makabagong teknolohiya para matiyak ang identity ng mga nagpaparehistro ng SIM. Nakipag-ugnayan din ang CICC sa GCash matapos mapabalitang na-hack ang kumpanya. Pero pagtitiyak ng GCash, walang indikasyon ng data breach sa kanilang system at ligtas ang accounts ng kanilang mga customer. Hinala ng CICC may nagyayabang lang na hacker pero hindi naman napasok ang sistema ng GCash. Ito ba'y totoo na nangyari, no? Of course, we're looking at the potential na if you trace sa dark web, wala ka naman makita dun sa ibang reported hack. So, is this hacker or scammer? Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.